At the same time, dapat na pasalamatan sa Ginoo. Amen. Amen. Compare sa mga tao sa Luzon karon, grabe ang baha. In fact, ilang bahay ng problema, pati pa basura. Na kita pasalamatan at ang Ginoo, may panahon. Dapat kita magpasalamat, kita magkinamat sa pagpasalamat sa Ginoo. In fact, sa Baguio, may mga pila ka panimalay, na landslide, ang nagkalatamunan sa tawag na sobra o tuloy-tuloy na ulan. That's why ito pasalamatan ng Ginoo, ating kita permitting kay nabi ang panahon. Kahit talasong nalilig ba, pasalamat ang tatag panahon sa Diyos. Okay? Romans chapter 2. Ato na i-continue ato na series study about the book of Romans. Chapter 2, verse 4. Ato kasahon ang verse number 4. Verse 4 lang, ato na kasahon. Ato tayo na printer para malimatan. Please. Thank you. Alright, verse 4, read. Or despises thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Kita nato ang grace sa Ginoo. Ang goodness sa Ginoo mga abiyan na siya nag-prolong sa iyang grasya, iyang kalukoy, iyang mga ayos sa atong pinamulis. In spite na kita na failure, pero ato makita, i-prolong sa Ginoo. Agad ma-realize natin sa kanya, mag-change sa atong mind, mag-lead sa repentance, the goodness of God. Bible says that leadeth thee to repentance. Amen. Okay, before na mag-padayon, mag-pray kita kung sa ulo, yung sa mata, ganayawon, buhay, kagamanan ng Diyos, amay na langit nun, sige nga kagabion, at pagmagalipay, pagpasalamat, again, imo kami gindalan, sige nga balay, alang buwanan, ang Lord, ikaw ang simbahan sa liwat, ikaw ang pasalamatan, ikaw ang Lord na palapitan, ikaw ang Diyos ang among nasaligan sa among kinabuhi. Salamat sa binugat na, maging kainaaga, ginituyan, gingabayan, ipigan mo kami sa mga lakat ng mga kainahon. Salamat sa mga panglunig mo na prosper Ginoo. This time, Lord, salamat na liwat, natingog kami, aron sa pagpasalamat, pag-imaya at pagsimba sa iyo. Sumungan, Lord, salamat sa opportunity na liwat kami makapamati, matuluan, mamalingan, Lord, sa iyong mga pulo. Ito, Lord, na hindi ng mga lesson, magdapigit sa among kasing-kasing. At mahimo, Lord, na guiding principle sa among kinabuhi. Ang giniwat sa Apostle Paul na mga nasulat sa Biblia. Salamat, Lord, sa mga truths na iyong din-reveal sa iya. Amon man mabasa, matulaan ang hoping, Lord, na amon man mata. Be with us, and Holy Spirit, we need you tonight. Ikaw mag-enlighten sa among mga mind. This we pray in Jesus' name. Amen. Amat, mag-likod ko mga kalihog. Right now, again, the theme of Romans is the grace of God. The grace of God. Now, ang book of Romans, o chapter number 1, particularly, ay composed of 29 verses from verse 1 until verse number 21. Now, previously, ato na studyhan ang the patience of God's grace, ang pagka-mapasensyahon, pagka-mapainubon, pagka-taasang, okay, pasensya sa atong Ginoo. Pag ina siya, isa sa iya mga attributes is ang grace or favor sa Ginoo sa ato. That is because of His grace, no? The patience of God's grace. So, ang grace ka rin mga auto, hindi impatient, hindi siya dali, o matakanon, hindi. But rather, ang grace is patient. No? Patient. And that is one of God's character na ipakita din sa book of Romans.
Right? So, siyempre, wala sa may excuse. By the way, ang chapter 1 nagadil sa mga Gentiles. Chapter 1, Book of Romans, remember, nagadil siya sa mga Gentiles. Chapter 2, nagadil siya sa mga Hudyo. So, ang ginadil ni Apostle Paul is mga Jewish naman. Mga Jewish people. Kaya later on, atay ma-discover dira kung nasulat ini siya. Ano ang context? Sino nga verse? Dili, ato makita, verse 1, therefore, thou art inexcusable of men. So both Jews and Gentile, abang sa verse, inexcusable. Included tanan. Sakop tanan. Wala sa isa nga excuse, but inexcusable. So tanan undergo some judgment. So may judgment nagapaabot mga author. So later on, ato naman na Senado, may mga judgment, iba-iba nga judgment. Okay, verse number 4. At mula itong ibasa, taglilit dito repentance, dito magpunggay diya. Now, paano naging patient ang ginuuta sa mga Diyos? Like I said, itong atong previous study, they had the law and God's covenant blessing. So, muna ang privilege sa ila. Muna ang ihatag sa Ginoo sa ila. May law sila, tapos may covenant blessing, Abrahamic blessing o Abrahamic covenant, Davidic covenant. Damo sila mga covenant. Tanan ng covenant, nag-refer na sa Israel. Ilang na tanan na promisa. Unay aton anak. At yet, aton makita, despite sa blessing sa ila, law and covenant blessing, ano ang ilang response? Yet, often harden their hearts. Nagamatig-agi ako sila kasing-kasing. Nag-rebelde sa Ginoo. Wala kasunod sa Ginoo sa mga laws sa Ginoo ang ginuhatag sa ila. Okay? Nehemiah 9:30, yet many years didst thou forbear them. Pila ka tuig, no? Damo ka mga tuig, many years, hanggang ni Nehemiah. Didst thou forbear them. Na imo mapampainom sa ila. Lawig ng mga tinuig, dapuan ng mga tinuig, ang imo pag-forbear sa ila. Ako na naman ni Nehemiah. Okay. So, nagpakita ng Diyos, even Old Testament, arang iya ng patience. Amen? Arang iya ng pagpainom. Sa mga Gentiles, though without the law, wait ang itagaan sa law, they experience God common grace, may arang common grace, wait ang ipabayaan sa Ginoo, na wala na gitagaan sa privilege, no? Arang yapon, ano ang privilege natin? Ano ang blessing? Ito sa mga autor, common grace, creation, and conscience. So, there is a creation, i-reveal sa Diyos kung sino siya, ano ang iyang karakter. Ang creation, nag-reflect sa karakter sa atong Ginoo. Nakuha niyo? Mga autor? So, diyan lang sa creation. Besides sa creation, ano ang ikaduha? Naghatag sa Ginoo sa mga Gentiles. Conscience. May conscience na ma-remind ang tao na maligni, amo niya ang tama. So, muna yung guiding principle. Amo na yung guideline. Ibutawan siya conscience na magdikta sa iya na mali yung ginahimo kag amo niya ang tama. So, bisan ko na siya direct na katulad sa Hudyo na law and oracles kung magkabihan. That's why, okay, Acts chapter 4, 14, 16-17, God suffered all nations to walk in their own ways. Nagahimo sila sa mga butang. Sulo sa ilang mga hunang-huna. Sulo sa ilang mga dikta sa ilang kasing-kasing. Okay? Amuna ang mga tao, especially mga Gentiles. Pero look at the phrase, nevertheless, he left not himself without witness. Wala din pabayaan, din allow sa Diyos na wala pang witness sa ila o mag-guide sa ila. Kakapabakot, ano na mag-witness sa ila, pastor? Ano ni? Creation and conscience sa mga Gentile. Okay? So, both ating makita. No? Ang Ginoo
patient. Judeo man, okay, Gentile man, both, God is patient. Okay, God's grace is seen in His patience, not immediately judging sinners, but giving space for repentance. Muna naman ni Apostle Paul, 1 Timothy 1:16, howbeit, for this cause I obtain mercy, that in me, first Jesus Christ might show forth all long suffering. So kung may araw man taong official, appropriate, proper person, right person, na mag-hisgot about grace, wala na sa iba ng Apostle Paul. Kailangan, Apostle Paul, persecutor, Apostle Paul, murderer, sino pa niya, injurious to the church. Pero gikanuian sa Diyos, gitagaan pabor sa Ginoo. Kaya hambal niya rin sa iya masulat kay Timothy, I obtain mercy. But silimot, nakaangkon ka, nakabato ka sa kanong, o dili ka na yan. Dili ka bagay, dili ka deserving, pero gikanuian ka. No? Ginpaboran ikaw. That is grace of God. As niya, Christ might show for all long suffering. Ay, kung kaya Apostle Paul pa sa niya, kung may dapat man din patay na, kung may tao man na dapat din punish na, wala na dapat iba ako na. Tungkol sa akong gihimo, apang salamat kay Jesus Christ na long suffering. Nagpailog siya. Taas niya pasensya. Now, the privilege, kaya the patience of God, the privilege under God's grace. O, recap lang madali. Okay? The privilege under God's grace. May mga privilege can be hatag, can provide, can express ang Diyos sa matag isa. Alright? Romans 2:11, for there is no respect of persons with God. So equal, ang Diyos patas ang iya paglantaw. Okay? After the cross, there is no difference. There is no respect of person. Equal na. But in the Old Testament, mas lamang ang Hudyo. Mas favored sila, mas priority sila. But after the cross, there is no respect of person. Regardless kung siya Hudyo, Gentile, equal na sila. Ano na ang privilege. For the Jews, they enjoy the privilege of receiving the oracles of God. Ano na ang ilang privilege. And to them, were committed the oracles of God. So na-enjoy nila na. Ay personally, ginhatag sa ila. Ginpa-experience sa Diyos sa ila. Through prophets, okay, through their leader, Moses. O, damo pa. Aside sa 10 Commandments, damo pa. Mga statutes, commandments, oracles, and many things na dapat nilang sundon. Ito ilang guide as a nation of Israel. Amo na nilang ang privilege. For the Gentiles, they were strangers to the covenant, yet, sabi ng Bible, grace opened the door of inclusion. Nasali na kita. Okay? Mga kabiyaran, anan na. Okay? Strangers kita sa covenant. Pero salamat, naupod kita. Nasali kita. Supposed to be, kita upod silang grace. Sa Old Testament, hindi priority. Pero pag-abot sa cross, kay God, no? Upod na kita diyan. Muna ito na privilege sa sumunod na panahon in this dispensation. Ay, Habalipon, chapter 2, verse 12-13, i-paraphrase na lang, but the Commonwealth, okay, aliens, ano niya ang ato na former state, aliens of the Commonwealth of Israel, but now in Christ Jesus, verse number 13, silindri, ye who sometimes, ano ta? Were far off. Amo niya ang atong state, amo niya atong condition. Before the cross, before namatay si Jesus Christ, we are far off. Kaya naman, aliens kita. From Israel, the Commonwealth of Israel. But the good news, hindi niya, ang malipon, but aliens far off are made nigh by the blood of Christ. Meaning, ang kamatayon natin Kristo, ang nag-connect sa aton, ang
Kaya separated kita, Gentile. Without Christ kita, without God kita, wala kita connection. But thank God, Apostle Paul said, but by the blood, made nigh by the blood of Christ, that means His death. Ang kamatayon lang ni Kristo, amo na ang paagi na kita napalapit. But sinimon, kung wala ng blood ni Christ, pagiging kita far off. Biskan ano nato mga utod, far off kita. Wagi. Ano yung ko nato? Kay wag kita labot, nato so it's only by the blood of Christ na himo kita nalapit sa Dios. Okay, na-reconcile sa Dios because of the death on the cross of Jesus Christ. Amen. Okay. Now, dali na kita sa third. The patience of God's grace, the privilege under God's grace. Ikatatlo, reserve wrath or receive grace. Ang atong gantawon karon nga gabi. Receive wrath or receive grace. Okay? Ano ang buot silingon sila? Okay. Conviction of wrath. Verse number 5. According sa verse 5, but after thy hardness and impenitent heart, ilang tao ka rin impenitent word, meaning unrepentant. Pag sinabing impenitent heart, cold and unrepentant. Ano ang ilang kasi? Aside ng heart, unrepentant, impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Now, Apostle Paul, he mentioned the word day of wrath. So may adlaw sa kaugot, adlaw sa kasuko, adlaw sa kapumot sa Dios. Now, ang pamangkot sa ano matabo sa aton balik present na panahon in this dispensation of grace, previous balik na day of wrath or coming ni siya nga day of wrath. So dapat maintindihan natin ang verse 5, ano ni siya? Sino ang ginatukoy na mag-abot ang kaubot sa Diyos? Ibuko ang kaubot sa Diyos. I-express sa Diyos ang iyang kaubot, kasuko. I-reveal niya. I-impose niya ang iyang ginatawag righteous judgment. Righteous judgment. Take note, ang judgment sa Ginoo is righteous. Right? Now, Romans chapter 2, verse 5 to 11, about Jews and Gentiles will be judged according to their works. So, ano galing mga author? In verses 5 to 11, tandaan nato, nagadil ang Diyos or i-judge the Lord ang two kinds of people, two groups, the Jews and Gentiles. So both, no? Both i-judge niya. Makita nato na mga words dito sa verse 5 to 11. Okay? Ano ang basis sa judgment sa Ginoo? According to their works. Now, dito pa lang may aral na tatlo. Ang atong keyword is verse number 7. Basta akong tagalog. Tantawan ninyo. Ano ang hambal sa verse number 7? Okay. Romans chapter 2, verse number 7. Okay. Verse 2, chapter 2, verse 7. Verse 7 says, to them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. So na-mention there ang word continuance in well-doing. Ano ang resulta? Not only glory, honor, and immortality, but also eternal life. Maybe ba
mag-wonder kita nga kung may pagpadayot daw ang buwa ni good works, no? Continuance in well-doing. Magpadayot sa paghimo si maayo. Ang resulta, glory, honor, immortality, and then last, eternal life. Eternal life. Sounds good works, no? Yes, ato na siya ano pa, pag-autor. So may, ano ta dra, may araw kita makita dra, na observation, nga gihambang ko sa iyong letter, continuance in well-doing, magpadayon ka mo sa paghimo si maayo. Now, kayo kanino ni gi-refer? Sino ang audience ni Paul? Tansan mo ni matabo? Kay ang Romans 6:23, ano nga ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So ito makita dito, wala nang mention na will-doing. Sinila niya, through Jesus Christ. Okay? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So i-mention dito, ang gift, ang eternal life is gift. Nga, pag-abot sa chapter 2, may will-doing man. Continuance in will-doing. Somehow, na-contradict. Daw na siya. So, dapat basong dapat mo ito. Alright. Now, Romans chapter 8, verse 8 and 9, do not obey the truth. Ito ni mga tao. I-mention nila. I-shortcut lang na siya. Verse 8 and 9, sila nga do not obey the truth, but do evil. Ano naman ilang matamo? Ano naman ilang kadagatan? Tribulation and anguish upon every soul. Para na siya sa verse number 9 o verse number 10. Amo na ang ator makita. Okay, verse number 9, tribulation and anguish. Kaya na, kung magpadayon sila in doing well, sa verse number 7, ang matabo, makaapon sila eternal life. However, there is sa verse 8 and 9 na po, ang mo ni Apostle Paul, sila those do not obey the truth. Balaan nila ang truth, nabatian nila ang truth, pero gin-resist nila, wala nila gintuma, wala nila ginsunod. Kasi pa, not only did you not obey the truth, but do evil. Ang matabo sila, tribulation and anguish upon every soul. Amo naman kumbaga contrast, kabaliktaran doon sa verse number 7. Sa hindi nagasunod sa kamaturan, ang pagdagahimo si malain, ang matabo, ang kadagatan, ang resulta sa ilang tribulation and anguish upon every soul. Alright? Now, verse 10. Sa verse 10 naman, nag-mention, worketh good. Maghimo si maayo. Ano ba ito mo? Ano ang result? Glory, honor, and peace. Amo naman ang ilamangkon. Amo niya ang reward sa ila. Kung sila maghimo maayo, makaapon sila glory, honor, and peace. Harap pa ta? Amen? So, makita kayo para ma-interpret natin properly ang Romans chapter 2 para di kita ma-confuse. Kaya kung ma-confuse ka niya, mabundayan ka mag-explain ano niya nga may amo ni ang boundary ni Apostle Paul. Oh? Okay? Next. Day of wrath. Verse number 6. Ato nakita. Ang Romans 6, chapter 2, verse 6, based on works, who will render to every man according to his deeds. Binuwatan, hinimuan. So mag-render kada isa, kada tao, regardless kung siya Hudyo,
Gentile. Sino sa Bible? Every man according to his deeds, based on works. Verse number 6. Now, Matthew chapter 3, verse 7. According to Matthew 3:7, but when he saw many, that is Jesus Christ, many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, or si John the Baptist did, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Amo niya, ginrebuke, ihambal ni John the Baptist sa mga tao, particularly mga Pharisees and Sadducees, na kung sa diin, nagkatto during sa baptism. Gitawag niya sila ng mga generation of vipers. Grabe ang bansag sa ila. Ang brand sa ila, generation of vipers. Kaya di ang mga Pharisee, mga known sila ng mga hypocrite people, mga religious leaders, pero ginakontrol nila ang teaching ni Jesus Christ. Kaya, giwarningan sila ni John the Baptist, who hath warned you to flee. Sino nag-warning sa inyo? Na makalingkawas kayo. Kamo, from the wrath to come. So wrath to come, nag-mention si John the Baptist na may kaugot sa Diyos na pag-abuton. Coming. Wrath to come. That is John the Baptist. Now, another, chapter 24, verse 21, for them shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So, dito naman sa verse 24, na mention na there will be great tribulation. Dako nga kasakitan, dako nga pag-antos sa mga tao. Na sila sa Bible, never pa natabo sa history, sa bilog kalibutan. Kung grabe karon ang linog, paglupok sa vulkan, lately lang, katong mga previous months, Venezuela. Lately lang, 2 days ago, I think, 10 ba? Kahapon, the other day. Venezuela, 7.4, Colombia, 7.4, magnitude 7.4. Sobra ka 20 ka mga building at naglulumpak. Nagkulap, sobra pa sa Jinsan. Imagine, 4-story building na, nagkulap. Mga building nila, damo-damo. 7.4. Magsiling ng mga tao, inisya, katapusan na sa mundo, wala pa. Tribulation na, wala pa. Kasi sa Bible, ang great tribulation na mag-abot, never pa na-experience. Since ang kalibutan nag-exist. Hello? Sabi niya, great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time. So imagine mo na lang po, 7.8, grabe na. 8.0 magnitude. Kung malong mo nga 9, ano na lang ay hanap? 9. Hindi ka naging katindog siro, sa magawid ka pa sila, pati ginakuyatan mo, maybe. Pati, tumba na. Imagine mo na kung ano lang great tribulation, mag-abot, ano ka bats kong galino? Ano ang klaseng galino? Ano ang intensity? Ano ang magnitude? Eh, wala pa na, never pa natabo. Ano ang pinakataas na record sa history nga lindol? Wala pa siguro yung 9. Siguro ang pinakataas 8 point something. Ang Morocco sa Cotabato 1976, I think 8.0 or 8.1. Magnitude 8.1. 8,000 ang patay tungkol sa tsunami. Kaya ipagit after sa linod, nag-tsunami, tanan ng mga tao matulog, huwag katakas, tabunan, nalumos. That's why, damok patay. Wala ito. Kung sa Bible, wala pa. Grabe yan. Ang mas worst, coming pala.
Okay. Revelation 6:16 to 17. And said, sa sulat ni Apostle John, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Ipakita sa Ginoo, through John the Revelator, gireveal ni Lord, kung ano ang matabo sa tribulation period. Ang mga tao, maghandong mga utod, natali, matapunan na lang sila sa mga bukid. Naghandong na sila nga mapatay. Sila na mismo kapangarapan na mapatay na lang kung tali sila. Kaya grabe na nila kapagantos. Grabe na pagantos. Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Anong kapalay ni John? For the great day of his wrath is come. Kay ang dako, nakaugot sa Diyos, adlaw sa kaugot sa Diyos, nag-augot. Great day of his wrath is come. Amin, no? Nag-mention mga autor sa Apostle John. Great day. Chapter 14, verse 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Drink of the wine of the wrath of God. Take note. Take note in ang word. About sa Diyos, indignation. So meaning, that principle, judgment according to works, amo na yung sabat. Sa tanan na itong ipambasa, including ang chapter 2, particularly verse 5 to 11, atong tanang mga author, that is, according to their works, is prophetic, not mystery truth. So prophetic, pag magsilika prophetic, that means coming pa, future. Future. Ha? Ano natin? Future. So in short mga author, in verses 5 to 11, na based on works, i-judge sila ni Lord based on works, is what? During the tribulation period. Tribulation ni siya. Hindi na siling. Kaya hindi yung abigil siling. I-base sila, okay? At the end of tribulation, i-judge sila. Psalm 62:12, for thou renderest to every man according to his work. Psalm. Proverbs 24:12, shall not he render to every man according to his works? Nag-mention of works of the Proverbs. Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, give every man according to his ways. Both Jew and Gentile have sinned against greater light, that is the Lord. The Gentile against creation's witness. Ang sala sa mga Gentile, di oppose against creation's witness. Muna nila nga, violation, nag-oppose sila. Ang witness nila, creation, di-oppose nila, di-despise nila, di-condemn nila, di-reject nila. Despite ginigil ni Lord ang iyang character. Sa mga Hudyo, that's you against the law's revelation. Ang mga Hudyo naman, di-reject nila ang oracle, di-reject nila ang commandments, di-despise nila ang mga statutes sa atong Ginoo. Okay? Ang mga laws sa Ginoo, huwag nilang i-abide o i-comply. So both are guilty. Both Jew and Gentiles have sinned against greater light, which is the Lord. Gentile against witness creation. To the Jew, be against the laws. Nag-reveal sa iyo. Therefore, para sila judgment. Mag-undergo sila sa judgment. Now, thank God, even though may aral judgment mga abyan, pero ang grace, isa sa character na good thing about grace, mga author, bis ka nakita na sa Diyos, guilty ang tao,
nakita sa Dios nga rebelde ang tao, nakita ang Dios nga maupos ang tao sa iya. Hindi mag-submit sa iya nga leadership, hindi mag-submit ang tao sa iya nga laws. And yet, ato makita ang grace sa inyo, gidilay niya ang iyang wrath. Na wala niya gin-impose tayo, wala niya gin-implement niya, patay ka tayo, dira-dira, insigida. Gitagaan pa niya, grace period ang tao. Okay? Amen? Before wrath ever falls, God's grace gives space for repentance. Amo na dito sa verse number 4, the goodness of God leadeth to repentance. Okay? So ang wrath, before ibuko sa Diyos ang wrath, God's grace gives space for repentance. Even in Old Testament, na-remember nyo, the book of Genesis, si Abraham nag-intercede kay Lot. Ara ang mga angels nagkanto kay Abraham one day, tapos niya, messenger kami sa Ginoo, abi pa to ni Abraham o normal ang mga tao, normal ang mga bisita. So iya pag ipakaon, ginihawan niya, i-entertain niya, tapos gihamalan niya nga ang iyong asawa, no? Magkaroon sa bata o magkaanak si tawag sila Sarah. And then later on, wala nagpati si Sarah, nagkadlaw pa siya. Amo na ang buot siningon sa Isaac means laughter. Kaya pagkabati ni Sarah, way siya nagpati siya kung di pa ko may edad. Dito pa ko bata. Ang isang katuyo nila mga abiyan, ato makita, giwarningan. Siling sa mga angels, messenger of God, nga ini nga gumura, sunugon sa Diyos. Laglagon sa Diyos. Kaya tuman na ka dautan, tuman na ka hinto. Ano ang prayer ni Abraham? Siling niya, Lord, kung may araw ba 50 ka righteous na tao, imo bang dayunon sa pag-judge o sunog ang ininga syudad? Siling sa Ginoo, kung may kita ko, may 50 na righteous, hindi ko pag i-judge, hindi ko pag laglagon ininga city. Tapos ang kamar siya, Lord, what if God, 40 lang kag 5, 45 lang ka righteous, dayunon ba ni mo, Lord? Siya, for the sake of 45, I will not. Nagpaubos naman si Abraham, what if, Lord, kung 40 lang, dayunon mo paghihapon na siya pagsunog ining syudad? Siya, for the sake sa 40, hindi ko pagsunugon. Hasta nag-30, hasta nag-20. Hello, amen? Hindi ko na sure kung nasta na ba sa 20 o naghambal pa ang Diyos kasi Abraham sa pulo. Hindi ko na ma-record kung nag-inom pa siya. Lord, kung may araw na pulo, imo bang dayunon sa paglaglag yapon ang hindi na siya? If there is 10 righteous person? So my point mga utod is, ang Ginoo gracious yapon. No, imagine mo 50, ipanukuan, hasta 45, siya for the sake sa 45, hindi ko pagsunogon. For the sake sa 40, hindi. For the sake sa 30, hindi. For the sake sa 20, hindi. Hello, amen? Ato makita ang Diyos, mag-gracious siya, mga utod. Pero ato makita, wala siya sa may napulong, nakita, o 20 man lang, na righteous. Ato makita mo na grace, God's grace gives space for repentance. Itagangan niya po sa Diyos ang tsansa ang tao nga makahinungsol ba, makachange ang mind ba? Nga, ang Diyos maayo. Di ko dapat mag-review sa Ginoo, di ko dapat mag-gungagin sa Ginoo. Mga utod, tagangan ka. Ano yung ito kay Duterte? O sige, tok-tok. Actually, ang tukhang namin, ang tukhang, ang primary goal sa tukhang, tok-tok hagyo, na ikaw, okay, kung ikaw, nay, o sir, ma'am, na may bata na kuan, adi, isurrender ninyo. Kay
rehab. Amo man itong purpose, di mo ito patyon. Galing lang, nasakyan sa mga malain, at of course, ato pong iba na natukang na ang positive, sa mapriso na ko ani. Instead nga, irihab ka ni, ang isip niya, mapriso na daw siya. So, moto mabato siya. Ano ko napatay? Pero ang actually ito, grace period to. In fact, sa ano pa ni Duterte, sa iya parang campaign period na ako pangupanya parang siya, siling nga, makuntat na kamo. Kaya kung mapresidente ko, siling nga, it would be a bloody war. Siya kuntat na kamo, biyain na ninyo. Na presidente siya, siya kuntatin na ninyo, may ara sa grace period. May chance na hatag always na ang tao magbago, maglikaw, magkuntat, magbiya. May yan, gidritso na yun at manapangdak pa na pamatsya ng mga tao. Wala ko sa order mo. Kita gaya ang chance na tao magbago, magbiya. Pero gipili sa tao, magpadayon eh. Sala mo pa lang. Sala pa sa gobyerno. Kung nagbato ka, sa pulis. Ano biyapon sa Ginoo? Kaya di natin mabaso ng Ginoo. Before the fall, before ang abot sa Diyos, buko niya, God's grace, parang just ako di ko gabati utod, siling gari, even ang mga doktor na-confirm sila, na pinakalas na organ sa tao na madula, antes siya mapatay, pwede siya mabulag, pwede siya madula ng iyang pagsimot, madula din sa kahamban, pero mga utod, ang hindi madula sa tao, antes siya mapatay, ang iyang hiring. Ang iyang mandunog, pamati ba? Kay gusto sa Diyos na antes mapatay ang tao, makabati sa tulong sa Diyos. Kaya miskan ang tao hindi nakakita, hindi naghampal, hindi nakasimhot, as long makabati ang iyang talina sa pulong sa Diyos ang kalumasan, hindi pa sa lubos. Miskan wala siya kamu-amo, sila hindi niya mamulang mga utod, as long nabatian niya, gagana iyang utak, miskan sa utak naman niya, gapangsyon. Nabatian niya, may naghambal siya, may napatay siya mo, may nagpalangga siya mo, kung tumuti palangga ka sa Diyos, ginpakamadyan ka niya. Therefore, ang imo himuon, sabihan mo na ang imo ni Kristo, ikaw maluwas. Ang mga utod, pwedeng maluwas ang tao sila. Biskan di siya kahambal, tumutuo siya sa iyong kasing-kasing. Sulo sa iya nabatian. Amen? Ephesians 1:13. Ano naman sa Bible? Ephesians 1:13. Ano? Of whom? In whom? Ang muna importante kayo ng Ephesians 1:30 mga autor na magkundato sa pagsuruini kaya dapat mabatian sa tao ang pulong sa kamatukuran. Verse 13, sining niya, in whom ye also trusted. After that, ye heard the word of truth. Ano ang igamit pa? After ye heard the word of truth. So dapat may mabatian siya na truth bago siya musalig. So hindi makasalig ang tao kung wala siya mabatian. Tama? Hindi niya na nasimutan. Hindi ba? Sila niya nabatian. Kaya dapat mabatian niya ang tulong sa kaluwasan bago ang tao magbilib. Amen? Glory to God for that. Amo na nga, bisan katiga-tiga na ng tao dahil. Hindi pa nato na masumingin. Aslo nga makabati. Kaya may chance pa ng maluwas. Even sa last minute niya, siya yung pinabuhin. Glory to God. Nga naman, amo na ang grace sa Ginoo. Itagaan ko ganyan chance ang tao. Before mapatay, before magkanto sa eternity, may ara sa chance ihatag ko. Romans 2:4 reminds us, despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God, anong purpose niya? Anong purpose? May ara long-suffering, may ara forbearance ang Ginoo. Ano ang purpose? So that the goodness of God, ang kaayon sa Diyos, leadeth dito repentance. Amo nang gusto sa Diyos. Mga autor, pero ano ang tao? Gina-despise niya. Ano ang response sa tao? I-despise niya. Instead, i-embrace niya, pasalamatan niya, i-appreciate niya, ang kaayo sa Ginoo, gihimo sa Ginoo. Anong gihimo sa tao? I-despise niya.
sugo, no? Okay. So tell God, the goodness of God leadeth thee to repentance. No one faces wrath without first having offered mercy. Amen? Ang ningaman ko God, wala daw isa ka tao, single soul, na mag-atubang sa kaugot sa Diyos without having been offered mercy. So wala sa na-deprive. Tanan gitagaan sa chance na maka-avail sa kaluoy sa Ginoo. Tanan mga utok, tanan na tribo, tanan na tao. Amo na di ba? Tanawin sa Ginoo without first having been offered mercy. Even gani ang tao na pinaka-kriminal na, bitayo doon na, ang balan pa, o sige, ano ang imong last meal? Ano ang imong orderon nga last mga pagkaon, bago ka patsyon, bago ka bitayon, isilya elektrika o lethal injection or ibihinet or ano pa ng paraan sa execution sa ibang mga bansa. O sige, ano ang last request mo? Sino ang gusto mong istoryahon sa pamilya mo? Di ba kitagaan? Hello, ano ba ta? Ginatagaan yapon sa gobyerno, biskan ang kriminal na tuntunab, daang ipangpatay, pero arag yapon sa last minute. Kung ang tao, kabalo maghimo sila, ayan bang Ginoo? Amo na, hindi mo pwede mahambanan ng Ginoo nga tyrant. Hindi mo pwede hambanan ng Ginoo diktador. Nga wala di siya yatag na tsansa sa tao na mabago ang kinabuhi, no? Balik na siya. Laro-laro mga autor. Dapat na verses na. Okay, later. Grace delivers from wrath. Kaya not delay. Ang grace, dinadili niya ang wrath. Ito naman, grace delivers from wrath. Ang grace, nagluwas sa ato, halin sa akit. So, kadaming no? Ang law, ano kay ba sa law? Ang law, i-condemn ka sa lugin mo. Maghambal ang law, ikaw deserve ka mapatay, kaya nag-violate ka. Amo ni mo, penalty, kaya nakasala ka, amo ng law. Kung mang-rape ka, prisuhon ka, kaya amo nang balaan ba? Naghimo ka sa prive. Pero ang grace, opposite. Ang grace, i-deliver ka sa kasukot, kaugot. Alright? In this present dispensation of grace, the body of Christ is completely delivered from that day. Amo ni good news sa aton. Kaya sa atong panahon karon, amo na ang atong anong tawag sa atong panahon? Remember, we are in the dispensation of grace. Sintong katadra? Kasi may nag-iisip pa sa aton na under pa ta karon sa dispensation of law. Wala ha? Ang aton sumong dispensation of grace. After na crucify si Jesus Christ, dispensation of grace. Natapos sa cross, there is a cross, natapos ang dispensation or the law. There man sa cross, nag-start ang dispensation of grace. So, diri na kita subaw. Arin na kita dire. Why na kita dito? Dire, law, batas ni Moses, balaod ni Moses. Dapat sundon mo. Diri sa aton, hindi. Ay grace, mga amyan. Now, anong hambal? 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Hambal ni Paul, Jesus delivered us from the wrath to come. So, na-mention ni Paul sa mga Thessalonian believers na siya, upon ang mga Thessalonian believers, kag kita upon man, ginuwas na daw, delivered us from the wrath to come. Now, saan ko ni matabong ng wrath to come? Katong mga verses kanina, mga auto. Of course, sa tribulation period. Tribulation period. So, kanang wrath, kanang mention, wrath to come, always remember that refers to the Great Tribulation period. Kag ang Great Tribulation period, mag-start siya right after the rapture. Pag-rapture sa body of Christ or the church, the body of Christ automatic na dayon
magpasok ang tribulation period. So, future pa. Future. Kita, sila dire, ginluwas na sa wrath to come, which is the great tribulation. Verse number 5 of chapter 5, verse 9, being now, sila ni Jesus Christ, justified ni Paul, being now justified by His blood, Jesus Christ, we shall be saved from the wrath through Him. Nang-mention naman ang wrath. Nag-ini nga wrath mga utod, amo na siya ang tribulation. Nabantay mo ba? Tanan ng mga seals, 7 vials, 7 trumpets, 7 seals. Inang 3-7, nabasa niyo ba? Nang pito at tatlo, tatlo ka pito, 7 vials, 7 seals, 7 trumpets. Inata na nag-deliver sa God's wrath. Basahan sa Revelation, puro na kaugot, ibuupo sa Diyos. Ang bayan number 1, bayan number 2, ang ikapito naman na bayan, after that, 7 seals, may seal naman, 7 trumpets, puro na wrath of God. Grabe na kaugot sa Diyos. So, muli refer ni Apostle Paul that through the blood of Christ, through His death, we are now saved from the wrath through Him. Through Him. So, sino ang nagluwas sa aton from the wrath of God? Of course, it's the blood of Christ, meaning the Lord Jesus Christ Himself. So, grace is coming before the wrath to come. May mga teaching subong na baliktad. Na ang ilang pagpati, subong daw, tribulation period na. Okay? Aral na daw kita sa tribulation period. Kini mga pag-antos nato, mga linog, mga baha, ano pa? Mga bagyo, tanan nga natural calamities, pagtaas ang inflation, economy na to, very down, taas ang dollar, gamay ang piso, ini daw, resulta na rin. O amo na ni siya, ang palatandaan ng aring na tas tribulation period. Mga utod, mali. Kung di mo basahon ang tribulation period, sila gani, wala kasing kabutlay, kalisod bag na never pa na experience na. O hindi na tukot. Lalo ang Bible nagambar na kita, ginluwas na sa wrath to come. Okay? Anong mga tiksi nga ginagkakalat subong aral na tribulation period? Ikaduha, nga maligyan po mga false na tiksi, mga utod, aral na daw kita sa kingdom age. Mas lalaki. Katong isa mga utod, aral na tribulation period. Hindi naman isa, nagatudlo maaral na sa kingdom. Millennium. Kapati kita ang millennium, opposite sa tribulation. Dahil sa millennium, wala ka budlay, wala ka akit sa Diyos. Ano ba? Ang millennium, linom. Ang millennium, si Jesus Christ, mag-reign 1,000 years. Wala siyang gira, wala siyang gutom, wala tanad. Okay? So, mas wala. Nag-advance na. Karoon na September 1, buksan ang pinakadako nga indoor room. Sa bilog kalibutan, mga auto, grabe nga record, 75,000 seating capacity. Ang recorded na pinakadako nga seating capacity, indoor ha, magsiligang indoor na sa sulod, 55,000 lang para sa Amerika. Inang buksan, 75,000. The Kingdom of Kibuloy. September 1. So, nakita mo ang ilang city, Brad? Always sila gano'ng king at kingdom. So, kapati sila maaral na sa kingdom age, which is mali. Ang atong sequence, rapture, tribulation, and millennium or kingdom age. Amen? Kinig isa daw, aral na sa tribulation. Wala pa galing rapture ng tribulation niya. Kinig isa mas pala. Kaya nag-millennium na, wala pa galing rapture, wala pa tribulation, ginlatawa niya, nag-diretso na millennium. Puro mali. Amo na, kung di ka mag-study sa Bible, lalo
So, kanang duha, inang tatlo, coming pa lang. Rapture, wala pa. Hindi ko nag-rapture na, di ba natakarong din? Tama? Why pa tas rapture? Why pa tribulation? Lalo na walang pamilyong. Ako ka, naging kingdom na. Ako na, bantay ta ba, may mga kanta ta dinipan, the kingdom. So, mga school leader, bantay ta kayo may mga kanta dapat the kingdom ang iyang message. Hindi sa dispensational. Kaya ka ng kingdom sa Israel na, hindi ka para sa ako. Grace is coming before the wrath to come. Napati kita, ang grace nag-aabot before ang kaugot sa Diyos. Okay. While wrath is reserved, naka-reserve ang wrath, grace is revealed. Amen? Oo, reserved pa lang, coming pa lang ang wrath, pero ang grace ang tawa. Ano nga ba before? 2 Corinthians 6:2. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Why sila kambal na future pa na? Now ang gigamit before. Which is na aton ng panahon sumong. Saan ang kaluwasan? Sumong. Saan ang tao mag-accept sa truth? Ang proper, ang accepted time, appropriate time? Now. Sila before. Behold, now is the day of salvation. So, saan ko naman ako? Sumong na. Sumong na ni. Tawag sila, tribulation. So, ara na ang invitation sa Ginoo. Karon ang tion. Karon ang habutan na tion. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Hindi siya day of salvation dito sa tribulation period. Iba to dito. Iba ang ina salvation dito. Hindi mga utod sa ato ninyo panahon karon. In the present time, in the dispensation of grace. Mga kaliyan. 1 Thessalonians 5:9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Take note, for God hath not appointed us to wrath. Wala taging tagala. Para sa kaubot sa Diyos. But sila niya, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya, ang teaching na aral na sa tribulation period or ang Christian daw, ang church, mag-agi pa ang tribulation or tumatunga sa tribulation period bago ang rapture, that is wrong. Kaya hindi pa lang ang first God, lalo na nga kita nga member sa body of Christ, wala kita naka-appoint sa kasuko sa Diyos. Nga pati kita tribulation period is the wrath of God. Hello, amen? Wrath of God kasuko sa Diyos. May teaching nga ang rapture in the middle of tribulation. Kaya ang tribulation ba? 7 years na siya. So, mag-agi ang first 3.5 years, that's the time that's the time of rapture. So, partial ang tawag na, partial tribulation. Ang worst, itong isa, post-tribulation. Natapuson din ang 7 years, tribulation bago pa mag-rapture. Paano mo na i-reconcile karon? For God hath not appointed us to wrath. Klaro ang Bible, Apostle Paul, na kita mga believers sa atong panahon, wala na kita naka-appoint sa wrath sa Ginoo. Amen? Di ba na po Diyos? Nagit na kita maagi nga lagson, tapos mga utod, kung di ka magpamarka 666, utdan ka liot, gusto ka mag-agi sila? Di ka kabaligya kung may katatak, di ka ka-transaction, di ka kabakan, kung wala ka marka sa mark of the beast. Bata mo, kapatibig ka, kung may ka gatas, bakal ka gatas, di ka kabakal gatas. Pagitaan ka anay sa marka sa mark of the beast, di Antikristo. Kang mga utod, ang marka diyan, hindi na ditira na makita ka diyan na may araw ka lagat-lagat ka, may 666 ka dira. And by the way, mga utod, hindi lang na siya 666, it could be by way of barcode. Nandiyan bisisali nila 666, butang sa mga agtang o sa iyong mga right hand. It could be a number, it could be barcode, it could be sign of the Antichrist. Kag invisible na. Pero damo na sa Europe, ginabutangan ng microchip o mga tao na. May mga tao na cashless na ang ilang mga transaksyon.
Nagkaroon ang tao na ginadahan-dahan ang kondisyon. Para pag-abot niya ang Antichrist, di na matingala. Para normal na lang. Daw vaccine na lang ba? Compliance na lang. Kaya hamba sa gobyerno muli, huwag kabalo, si Antichrist na ganito. God's offer of grace and salvation before wrath to come. God's offer of grace and salvation before wrath to come. Nag-offer ang Diyos, nagtanyag ang Diyos niya grasya sa karuwasan ng roto. Kunin namin before wrath to come. So, hindi natin ma-blame ang Diyos. Kaya God is very fair. Mga roto. Tagaan niya opportunity ang tanan. Equal opportunity. Romans 5, chapter 5, 8 and 9, but God commended His love, amen, toward us, ipakita sa Diyos, i-demonstrate sa Diyos, ni Kristo, ang iyang kumpa sa atin. In that, while we were yet sinners, very clear, Christ died for us. Amen? Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Okay? Na-justify kita through His blood, and we are saved from the wrath through Him. Ephesians 2:8-9, very familiar. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Sa tribulation, ang kaluwasan, hindi na rito gift. Good works. Kaya itong ipambasa na ito, kaya na mga author, tribulation saving to. Future to siya. Not of works, lest any man should boast. For the grace of God that bringeth salvation and not hath appeared, notice, to all men, not some, not few, but sabi ng Bible, all men. So, tanan daw, equal opportunity mga author, ginpakita sa Diyos, ginpadayag ng Kristo, ang iya dako nga kaluwasan. Sa tanan ng mga tao, ang iya grace. In Old Testament, may mga piling lang ang grace. But sa atong panahon karon, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Amen. For He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I suffered thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Notice the word, now. Now. In our dispensation today. Now, sa time ngayon, sa gospel of the grace of God. Okay. Next. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. That is Jesus Christ. Even Jesus, sabi niya, which delivered us from the wrath to come. So again, unang gihambal ni Apostle Paul sa mga Corinthians. Ginuwas na kita, gin-delivered na kita, secured na kita. Na hindi na kita entitled or maka-experience in ang wrath to come. Mismo si Apostle Paul ang naghambal. Okay? Unang Diyos, mga autor. Okay? Kamuna siya ang atong na makita rin sa atong na lesson, mga autor. Amen? Nakita, yes, ang mga Hudyo, atong makita rin, i-judge sila, both Gentile and Jew, mga abiyag, dito sa tribulation period, according to their works. Kita, hindi mo tayo i-judge the Lord atong salvation according to works. Based on atong salvation according to works. Ang i-judge sa atong, ang atong works for reward, hindi mga author for condemnation. Okay? Kaya take note, in yung verse, okay, nakita nyo ang word, verse number 9, nag-mention sa word na tribulation. Okay? Ano pa? Notice the word anguish. Wala na ginamit ni Apostle Paul sa body of Christ. Wala siya nagamit sa word na anguish na maka-experience.
tribulation sa aton, the time karon, ako na mga suffering, ako na siya mga utol, ang mga persecution. Pero, anang inig-word na tribulation, mga utol, is, ako din ang na-experience sa mga tao during tribulation period. Why? Because, sabi ng Bible, no, ilang di-obey na the truth. Wala ilang sunod ang kamaturan. I-reject nila ang truth. Okay? Na gi-offer sa Ginoo sa ilo. Verse number 5, but after thy hardness, an impenitent heart. Ako na reason. Treasurest up unto thyself wrath. Experience na sa wrath. Na may wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Like he said, sa mga Gentiles, ano ang privilege nila? Verse 15, which show the work of the law written in their hearts, their conscience, also bearing witness and their thoughts, the meanwhile accusing or excusing one another. So very clear, no? Yes, ang mga Jewish people, nag-aangkon sila mga abiyan sa oracles of God, covenant blessing, ang muna ilang privilege. Ang Gentile, wala ta covenant blessing, wala ta oracles of God. Pero gibutangan ta sa Bible, law written in their hearts. Klaro. So may konsensya. No, ang Ginoo ng butang, nagamit of something na mag-witness sa ila. Their conscience also bearing witness and their thoughts. So very clear. Kaya ang tao wala nang excuse. Kaya ang sa Bible, inexcusable. Gentile, Hudyo, pareho God. Makatubang sa Ginoo. Kang fear ang Ginoo sa iya judgment. Hindi ka pwede na ang Ginoo, Lord, nga ang way mo kung i-allow, at least kung napatay sa kalibutan, kamay ko kabati ng truth, inang gospel na ina. May sa nagwali sa akon, may sa nag-Bible study sa akon, paano ko sila? Ang sabat mga utol, law written in their hearts. Ang thoughts, ang conscience, ang muna magtulog sa tao, magtulog sa tao that there is God and there is a Savior, the Lord Jesus Christ. Amen? Okay? So makita natin dira mga utol, God's grace. So, atong words dito, ma-judge, that is during the tribulation period. Prophetic program niya siya, prophecy, ang isipin niya, na ang tao, o human o Gentile, i-judge the Lord according to their works. Kaya maghipo sila si maayo kung gusto nila mag-survive. Ano na, good works na dito during the tribulation. Karon, hindi good works. By faith, kita karon. Okay? Pero ang good works will take effect after the rapture. Okay? Kaya ayaw man pray, hindi kita ma-confuse. Katong Romans chapter 2, verse 5 to 11, prophetic program na. Ang eternal life nila, will knowing equals eternal life, dito na sa tribulation. Kaya ang eternal life sa atong subok, maangkon sa tao through Jesus Christ, and it is a gift of God. Romans chapter 6, verse number 23. Amen. Dito ka please, I hope may na-learn kita subok na gabi. Amen. Father God, thank you Lord for tonight. We get to sa lesson ang natapos ang chapter 2. By your grace, salamat may mga na-learn kami. The patience of God's grace,